Ang kindness ay isang virtue na likas naman sa karamihan. Pero alam mo ba na may shadow side o bad side effects ang pagiging masyadong mabait? Ika nga ng iba, huwag kang masyadong mabait, baka kunin ka na agad ni Lord. I preach kindness at generosity sa mga videos na ginagawa natin, pero it needs to be controlled. Kasi ang kindness, while universally celebrated, ay minsan pwede ding maging parang double-edged sword. Kapag ginamit mo ng walang wisdom, imbis na makatulong ka, lalo pa nakakasama at pwedeng ikaw pa yung masugatan. Oy, hindi ko naman sinasabi maging walang yaka o halangang kaluluwa ha. Ang gusto ko lang iparating sa'yo sa video na to ay even something as pure and noble as kindness ay meron ding mga hindi sinasadyang consequences kapag hindi mo nabalanse ng tamang pangunawa. Paano kung sabihin ko sa iyong ang pagiging sobrang mabait pa, minsan ang pumipigil sa iyong umasenso? Kaya naman sa video na to, malalaman mo ang 4 na bad side effects ng pagiging masyadong mabait. Tandaan mo, ang kindness in its purest form is a virtue. Pero kung wala kang sapat na wisdom to manage it, pwede ito makasama hindi lang sa mga taong importante sa iyo, kundi pati na din sa sarili mo. Kaya sana panoorin mo to hanggang sa dulo. Ang unang bad side effect ng too much kindness ay self-sacrifice. Picture this. Palagi mo inuuna yung mga pangangailangan ng ibang tao bago ang sarili mo. Binubuhos mo ang oras mo, pera, efforts, pangunawa, hanggang ubos na ubos ka na. Sagad na sagad, sayad na sayad. Hindi na to kindness, martyrdom na to. Unless gusto mo maging santo, it needs to change. Don't get me wrong ha, maganda naman ang hangarin mo makatulong, yes. Pero kapag sobra na, nalilimutan mo na yung sarili mong pangangailangan at well-being. Naniniwala ako na to be of good service to others, kailangan mo muna maging in good shape mentally, financially, physically, at spiritually. Hindi ka fully makakatulong sa iba kung ikaw mismo laging kinakapos. Make sure to always keep your cup filled para mas may mabigay ka. Like for example sa finances, mag-focus ka muna sa pagpapalaki ng income mo, pagpapadami at pagpapalago pa ng mga investments mo so you can potentially have more, so you can give more. Pwede ka namang tumulong, pwede kang magbigay, pero not to the extent na ikaw mismo o ang pamilya mo ay nawawala na ng savings. O dahil dito, hindi mo na maabot-abot ang financial at business goals mo. Isipin mo, kung parehas kayong nasa hukay ng kahirapan, ang hirap umakyat-akyat kapag ang dami mong pasan-pasan, di ba? Pilitin mo munang umahon at kapag nakawala ka na, mas madali nang humila pataas. Lagi mong tandaan na bawat act of self-care para sa sarili mo ay isang act of kindness para sa taong mas nangangailangan nun. Ikaw. Kasi by caring for yourself, nasisigurado mo na you remain capable, resilient, at palaging handang makatulong sa mga tao sa paligid mo. Hindi to selfishness, it's self-preservation. Kasi you can only give what you have. At kapag lagi kang kapos o drained, it will do more harm than good para sa iyo at sa mga taong gusto mong tulungan. Ang pangalawang negative side effect ng too much kindness ay exploitation. Lahat ng sobra ay hindi maganda. Ganon din sa kindness. Kapag napansin ng mga taong ikaw yung tipong always willing na tumulong kahit paminsan ikaw na yung nalalagay sa alanganin o nagsasacrifice para lang makatulong ka, pwede yung humantong sa exploitation. O some people might take advantage of your kindness. Yung mga taong sobrang babait ay madalas nakikita as targets ng mga mapansamantala kasi alam nila na malabong tumanggi sila sa request or favors na hihingin nila eh. For example, in the workplace, kapag alam na ng mga ka-office mates mo na sobrang bait mo,
May mga coworkers kang pwedeng ipasa sa iyo yung mga trabahong sila dapat ang gumagawa. Kasi alam nila na hindi ka naman makakatanggi sa request nila. Lalo na kung yung nagre-request sa'yo, ganito yung itsura. Naku, ang hirap naman talagang tumanggi pagka ganyan. Pagdating naman sa personal relationships mo, yung ibang mga kamag-anak mo o ibang mga kaibigan, ikaw ang unang laging pupuntahan kapag may hihilingin silang pabor, kadalasan pera. Ikaw naman tong sobrang bait at dahil ayaw mong may sumama ang loob sa'yo, papahiramin mo naman kahit ikaw mismo tipid na 2 beses ka na nga lang kumakain sa isang araw. Tapos makikita mo yung tropa mo humiram sa'yo ng pera, nasa eat all you can buffet pa pala kumakain. Yes, kailangan nating mag-strive to be kind and generous pero wag naman gullible. Hindi ko naman sinasabi maging bato ang puso mo ha, kundi matuto kang i-guard ito. Huwag ka lang maging mabait. Samahan mo yung kindness mo ng wisdom. Kailangan nating malaman kung sino yung mga taong genuine na nangangailangan talaga ng tulong at nakaka-appreciate ng kindness natin at sino yung mga taong nag-e-exploit lang nito. Paano mo yun magagawa? Una, mag-set ka ng clear boundaries. Clearly define kung ano lang yung willing kang i-offer at kung ano yung mga off-limits. Pangalawa, assertiveness training. This means learn to say no kapag kinakailangan. Ang training na to ay makakatulong sa iyong i-express ang iyong refusal politely pero firm. Pangatlo, recognize patterns of manipulation. I-educate mo yung sarili mo tungkol sa mga common manipulative behaviors and tactics. Recognizing this can help you identify kapag may mga taong sinusubukang samantalahin ang kabaitan mo. At number 4, seek reciprocal relationships. Mag-strive ka to build relationships na pinapahalagahan ng mutual respect at pagbibigayan. Kung mapansin mo na yung kindness mo hindi naman naibabalik ng tropa mo, then it might be time to reevaluate yung samahan nyo. Lagi mong tandaan na ang totoong kindness involves a balance of giving and receiving. Give and take, ika nga. Hindi pwedeng give lang ng give, hindi pwedeng take lang ng take. Ang pangatlong negative side effect ng sobrang pagiging mabait ay loss of respect and influence. In both personal like sa bahay man and professional settings, mapa-workplace man yan o pagpapatakbo ng sarili mo negosyo, mahalaga ang tamang balanse ng pagiging mabait at pagiging assertive. Ang taong sobrang bait ay maaaring mahirapang i-express o ipagtanggol yung sarili niya, leading others to perceive na weak sila o pwedeng buli-bulihin. At dahil dito, pwedeng mabawasan ng impluwensya at respeto para sa kanila ng ibang tao, lalo na sa mga group settings. Ang mga leaders na sobrang bait ay pwedeng makita as someone who lack determination o assertiveness. Halimbawa, kung isa kang manager na lagi na lang pumapayag sa mga last-minute requests ng mga tao mo like deadline extensions, pwedeng mag-encourage to ng culture of procrastination and lack of accountability na malaki ang magiging epekto sa project outcomes ng team mo. Kapag ang sobrang kindness ay na-perceive as weakness, lalo na kung may hinahandle kang mga tao sa work o may pinapatakbong negosyo, your team members may start to question the effectiveness of your decisions dahil tingin nila madali naman nilang mababago yung mga decisions mo. At malaki ang posibilidad na it will lead to lack of discipline ng team mo o poor performance, lalo na pagdating sa negosyo. O kaya naman kung nangangarap ka ng promotion, yung mga superiors mo pwedeng magdalawang isip ipagkatiwala yung mga key responsibilities sa isang taong tingin nila hindi naman capable to enforce good standards. Kahit gaano ka pa katalino, maaaring hindi ka pa din ma-promote agad. Kaya naman importante to learn to communicate your needs and expectations clearly at firmly without compromising kindness. Ang assertive communication involves expressing your thoughts at feelings confidently at able to stand up for your rights habang nirerespeto mo yung karapatan ng iba.
Maging consistent ka din sa pag-i-enforce ng rules at boundaries para makapag-build ka ng trust at maka-earn ng respect. Pinapakita mo dito na while you are kind, meron ka din mga clear expectations at standards na non-negotiable. This does not apply sa mga deadlines at work quality lang but also kung paano mo pinapayagang tratuhin ka ng iba. At syempre, lead by example. Demonstrate na ang kindness at leadership can coexist. Ipakita mo na marunong kang gumawa ng firm decisions kung kinakailangan but also be transparent with your thought processes. Pinapakita mo dito na ang kindness mo is paired with careful consideration and strategic thinking. Envision transforming your workplace or kahit sa bahay na kung saan yung kindness ay nakikita as strength kaysa weakness. At syempre naman, alam kong mabait ka. Kaya pakipitik mo naman yung like button kung may napupulot kang aral sa video na to. Salamat! At ang pang-apat na negative effect ng too much kindness ay dependency. Maraming Filipino ang makaka-relate dito, lalo na yung mga kapatid nating OFW at mga breadwinners. Ito naman kasi yung isa sa motivation natin ang makatulong sa pamilya, sa mga mahal natin sa buhay. Pero kapag in-overextend na natin yung generosity natin, we risk fostering a climate of total dependency. Again, hindi naman masamang tumulong sa mga mahal natin sa buhay, lalo na sa mga magulang natin na may edad na at wala nang kakayahang magtrabaho. Pero kapag sumobra yung pagsuporta natin like sa mga kapatid, mga tito at tita, pinsan, pamangkin, pati anak sa pamangkin sinusustentuhan. Nakakasama na yun sa atin at sa kanila. This is the picture ng milyon-milyon nating kababayan, lalo na mga OFWs. And that's the problem. Kapag matagal kasing nakadepende sa iyo ang isang tao, mawawala na siya ng initiatives, mawawala na siya ng hunger para magsumikap. Magsumikap magtrabaho o sa negosyo. Mahirap kasi yun Mas madali yung humingi, di ba? So ano yung dapat mong gawin? You need to do what God did. Nung nakaalis yung mga Israelites sa Egypt, na-stuck sila sa desert. So syempre, being in the desert, wala silang makain. So they prayed to God, Lord, gutom na kami. Give us food please. Alam mo yung ginawa ni God? He gave them manna. Kinabukasan, paggising nila, nagulat sila may mga tinapay na nagbabaksakan galing sa langit. Mainit-init pa na parang hot pandesal. Ang problema, kailangan nilang kainin lahat sa isang araw yung mga manna kasi they cannot keep it for the next day. Aamagin o masisira na yung mga tinapay. So they had to rely on God to give them manna every day. At yun naman yung ginawa ni God. Araw-araw, He gave them manna without fail until they reached the promised land. Dahil sabi sa Bible, nung nakarating na sila sa promised land, the manna suddenly stopped. Kasi now, they can plant in the soil. Pero God, it's too much work. Magbubungkal pa kami, magtatanim at didiligan pa namin yon araw-araw. God, please, effortless ang mana, pakibalik naman Pero hindi na sila binigyan ng mana ni God, kaya napilitan silang magtanim. Alam mo ba ba't ginawa yun ni God? Kasi, when He was giving them manna, it was just enough. Sapat lang para makaraos sila sa isang araw. Pero, on the promised land, tinuruan sila ni God magtanim so they can have more than enough. At yon ang gusto ni God na gawin mo. You can only give just enough, di ba? Lalo na kung may sarili ka ng pamilya. At some point, you just have to stop giving them manna. Pero make sure na you teach them on how to plant dahil sobrang halaga nun to have more than enough para sa future nila. At alam mo ba, na kahit 1,000 pesos lang, pwede ka na magtanim o mag-invest sa stock market? Yes, pwede dahil dito sa video na to, malalaman mo ang step by step kung paano at ipapakita ko din sa iyo dito kung anong mga company sa stock market ang pwede mong pag-investan sa halagang 1,000 pesos. Kita-kits tayo sa video na to.
Maraming salamat sa panonood. Peace out.